may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado alas 11:30 ng umaga dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 9:16 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan niyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alino. Oras na. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Showbiz Talk with Morley Alino. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid at lahat-lahat na Morley Alino para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Naman! Ay napipigil ang Hep! Dahil nakakaloka sa super mega nakakabaliw. Dahil meron tayo ritong kasama. Ayan. Bida sila sa pelikulang All About Her na kung saan ang gaganda at ang gugwapo po nila. Hilig to the max. Ayan. Siyempre pa, ang All About Her ay isa sa mga entry sa darating na Sinag, Maynila. Ayan, mamaya nyo na ipakita yung contest na yan. Mamaya nyo na yan, base. Ayan, mamaya na natin ipakita yan. Kapag ini-interview na natin ang ating beauty queen. Ayan, ang ating napakagandang beauty queen na si Yuki Sonada. Mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, siyempre pa, ano nga ba ang All About Her? Tungkol kanino? Tungkol saan? Ano ang kwento sa kanya? Pero bago natin pag-usapan yan, siyempre batiin muna natin ang ating pinakamamahal na nanay, Nanay Linda Sonsa. At syempre pa, ang pinaka-the best, among the best, ang mami ng bayan. Ang mami natin, of course. Mami Sherry Ramirez. At ang matalino niyang anak. Naku, day, maganda na, matalino pa. Syempre pa, si Joyce Ramirez. At syempre pa, si Nanay Norma Karinga. Hello sa kumari kong napakabait na mahilig magpahiram sa akin ng ban. Maribik Barredo Recto. Ihanda mo na naman ang ban mo, Mare. Dahil nagbabalak na naman akong maglamierda. Tita Vicky Villanueva Tesuka, I miss you so much. Maraming salamat. Eto na.
ipakilala na natin ang ating mga kasamahan dito, mga bagets. Ayan. Of course, pag-usapan na muna natin ang guwapo, kaakit-akit, na talaga namang yummy forever. Si Ethan Rosales. Hello, Ethan. Hello po. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Alam niyo po ba yung mukha ni Ethan? Pinaghalong Piolo Pascual. Oo, si Piolo Pascual at mayroon pang isa-isipin ko pa. Sino po kaya yun? Oo, gwapo, no? Thank you po. Gaano kaya kagwapo? Ano kaya ang ilalim? Ano kaya yung lalim ng pagkatao nitong si Ethan Rosales? Ano kaya yung all about him? Oh. Okay. Siyempre, eto pa, laging nakangiti. Laging nakangiti kanina pa, parang hindi na uubusan ng tawa. Hindi bagay ito maging komedyante, promise. Pwede po. Please welcome Angelica Cervantes. Hello, Angelica. Hello po, good evening po. Ayun naman, oh. At syempre pa, sa kabila naman natin, ayan, ang ating sa kabila naman natin na guwapo at maganda, syempre. Ayan. Eto na yon. Si Marco Gomez. Hello, Marco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Thank you for having me. Thank you po. Alam niyo itsura ng dalawang lalaki dito? Diyos ko, dahil hindi na lang ako magsasalita. Baka mawalan ako ng programa. Ano kaya ang kwento sa likod ng buhay ng tatlong ito? Pero bago natin pag-usapan ang kwento sa likod ng kwento ng mga aktor at aktres na ito, si Ethan, si Angelica at si Marco, siyempre, ang bida sa ating pelikulang All About Her. Ano kayang meron siya? Please welcome Yuki Sonada. Magandang Hello, gabi Yuki. po sa inyong lahat. Hello po, ako po si Yuki. Hello, Tita Morley. Yan, palakpakan ko kayong lahat. Pilipinas, kung may gusto po kayong itanong sa apat na bagets na ito, text nyo lang po ako. Itatanong po natin sa kanila ng walang pakundangan. Okay, tanungin ko muna of course yung bida, si Yuki. Opo. Yuki, anong klaseng pelikula ito at ano ang role mo rito? So, itong pelikula po na to, ano po siya, pageantry. And the dark side of pageantry po. And also, parang crime thriller po yung movie na to. Ako po si Isabella dito. Ako po yung nawawalang beauty queen sa start ng storyang to. Nawawala kang beauty queen. Yes po. Okay. Mamaya pag-usapan. Balikan natin si Ethan. Ethan, ayun. Yes po. Ano naman ang role mo rito? Ang role ko po dito is si James. Isa po siyang photographer na merong relasyon. Hindi ko matatawag na relasyon kasi medyo sa storyline. Complicated. Ayun. At ikaw naman, Angelica. Ako po dito si Detective Suarez, isa sa detectives na magsasolve ng case ng ating story. Ikaw si Doc na. Okay. At ikaw naman, Marco. Yes po. Ako naman po si Detective Lontok, ang partner ni Detective Suarez sa crime scene. Okay. Ayan. Pag-uusapan natin ang pelikulang All About Her. So, ibig sabihin na ito ay tumatalakay sa kwento ng isang beauty queen na nawawala. Opo. Ano nga ba ang kwento sa likod ng beauty queen na to? Mamaya, ipasok mo yan. Teka, wait lang. Ipasok mo na yan. Ayan. Ayan yung inyong pelikula, di ba? Yes, okay. Pero bago natin ipasok yung pelikula na yan, base, ayan, RHTV, pag-usapan muna natin ang pagiging beauty queen ni Yuki Sonada. At saka natin siya ikunat dito. Yuki, ano ang napanalunan mo? Ano ang kompetisyon na sinalihan mo? Bigyan mo kami ng detalye tungkol dito. Well, Tita Morley, actually, marami po akong sinalinan na pageants before.
Isa na po dyan yung Miss Universe Japan 2020 where I got second runner-up. Tapos nung 2024 naman po, nanalo po ako ng Miss Supranational Japan. So, ako po yung representative ng Japan sa Poland. Okay. At kailan ang competition na ito? Yung Miss Supranational Japan, Miss Supranational back in 2024, July po. Doon po kami nag-compete. Hindi ba mahirap maging beauty queen? Mahirap po. May mga parts po na mahirap. Pero yung makukuha mo naman po sa huli is bigger than the hard work naman. Hindi ba nagkakaroon ng discrimination most of the time? Kasi sa mga competition, ay, ang ganda-ganda mo dyan, oh. Ayan, oh. Sa mga competition na ganyan kasi, lalo na yung mga international, ang unang hinahanap nila ditong contestant ay Miss Philippines. Opo. Nangyari sa'yo yan? Nangyari po. Actually, super lakas po ng sash factor ng Pilipinas. So, since ako Japan po kasi yung sash ko, minsan, syempre maiinggit ka po sa Philippines, Miss Philippines. Ang lakas po kasi ng lahat sila hinahanap agad Oo, yung hinahanap ang Miss Philippines. Philippines. Pero since meron po akong Filipino blood, nakatulong din po. Marami din pong mga fans na, uy, si Miss Japan, may Filipino blood pala. I-cheer din natin siya. Oo. Hindi mo ba sinubukan na sumali rito sa mga international competition? Binibining Pilipinas? Actually, yun po yung dream ko nung una, na maging Miss Philippines. Kaya lang po, sa Japan na po kasi ako lumaki and mas nasanay ako sa culture ng Japan. Pero syempre po, open po ako if meron chance na maging Miss Philippines. Oo, bakit ang hindi? Di ba? Napakaganda mo, in fairness to you. I-share mo sa amin yung mga highlight, yung naramdaman mo during the competition. During the competition, kasi po, nung Miss Supranational Japan, since sumali na po ako ng Miss Universe Japan, grabe po yung pressure. Kasi lahat sila iniisip po na, ay, veteran na siya, magaling siya. So, grabe po yung pressure until the end. Pero, actually, yun yung first time po na nandun talaga yung mother ko na nag-cheer para sa akin. So, parang yun yung naging strength ko na, ay, nandiyan siya, nanonood siya, kailangan kong manalo. So, parang yun po yung naging... Napakagaling mong managalog. Hindi mo mararamdaman na ikaw Salamat po. may dugong Haponesa. At lumaki ka sa Japan. Opo. Saan sa Japan? Sa Tokyo po. Sa Tokyo. Okay. Ang tatay mo ay isang Japanese. Opo. At ang nanay mo ay isang Pilipina. Hindi ba mahirap yung dalawang lahi na yan? Hindi ba nag-aaway? Nag-aaway silang dalawa lagi? Thankfully, yung mother and father ko kasi po, malaki yung age gap nila. So, Bata pa yung mami mo? Bata pa yung mother ko and yung father ko medyo mas matanda sa kanya. So, actually, magaling po yung harmony nila. Hindi po sila masyadong nag-aaway kasi since bata po ako. So, yun po yung nakita ko growing up. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. Ako po yung oldest. Tapos may 2 po akong brother. Batiin nga natin ang ating mga viewers and listeners sa salitang Hapon. 皆さんこんばんは。今日は見てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。Oh, diba? Arigatou gozaimasu. Ang galing yan, oh. Mas gusimas. Ayan. Arigatou. Pero alam ba ninyo, katulad ng ikinuwento ko, ang laki po ng respeto ng mga Japan sa gay. Alam ko, sa sang-ayunan mo ako. Share ko lang sa inyong lahat. Sa Japan, kapag ikaw ay nakaganito na buhok ko, tapos nakakilay ka, hindi ka pwede mag-CR sa lalaki. Dahil ang tingin nila sa'yo, babae. Ganun. Doon ka sa babae. Tama, mali? Tama po, tama po. Nagulat ako, hirap na hirap ako dahil hindi ako umiihi sa pambabae. Pero respetado talaga nila. Pagka maglalakad ka, tutulungan ka nila. Talagang mararamdaman mo yung pagiging gentleman nila na ang laki-laki ng respect. Kaya pala yung mga kasama nating mga performer na mga gay na nagsasabi na malinis, maayos ang kanilang pakikitungo sa mga Pilipinang bading. Totoo yan. Hindi kagaya dito sa Pilipinas, hinihingian lagi ng pera. It's all about her ang ating pinagchichikahan. Kaya sa simula pa lang ay tinanong na natin kung ano nga ba ang tungkol sa bida ng pelikulang ito.
Pero bago yan, isa-isahin din natin ang ating mga kaibigan, ang mga kasama sa pelikulang ito. Si Ethan. Ethan, na ikuwento mo, may lahi kang German. Totoo ba yun? Hindi po, biro lang po yun. Sa ano ang lahi mo? Sabi po kasi ng tita ko, yung lola ko po, Amerikana. Kaya ang guwapo mo, Ethan. Thank you po. Oo. So, saan kayo nakatira dito sa Pilipinas? Sa Las Piñas po ako Sa nakatira. Las Piñas? Sa Alabang po. Uy, laging traffic dyan. Yes po, sobra. Ikaw naman, ikaw ba ay isang breadwinner sa pamilya nyo? Kailan ka pumasok sa showbiz? Anong unang pelikula mo? Hindi naman po ako breadwinner sa family namin. And yung pinakaunang pelikula ko sa VMX, yung launching movie ko na Langit-ngit. Pero yung pinakauna po talaga, yung Fall Guy. Directed din po ni Direk Joel Lamangan. Alam po ba ninyo habang tinititigan ko po si Ethan, ay pumasok sa isipan ko yung madalas na sinasabi ng mga matatanda. Kapag may nunal ka raw sa labi, napiting ka ng babae. Ay, no po, hindi po nunal yan. Ano yan? Napaso po ata. Kapag napasok ka raw sa labi, tanga-tanga ka. Matakaw ka. Hindi, sa totoo lang, ang ganda ng labi mo, in fairness sa'yo. Ang labi. Thank you. Bakit ka naman napasok? Ay, ano po to, yung nag-New Zealand po kami. Parang sa sobrang lamig, nagkaroon po siya ng parang namuong dugo. Tapos pinatanggal po na. Lapit ka nga, tanggalin ko sa pamamatay. May pagdalasa! May pagdalasa! Ito naman, namumula naman to sa katatawa kanina pa. Tawa ng tawa si Angelica. Angelica, kwentuhan mo naman kami ng tungkol sa buhay mo. Anong klase po? Kwento mo sa akin yung huling chinismis mo. Hindi, Angelica, saan ka nag-aral? Ano ang background mo? Kaya nakapumasok sa showbiz? Actually, kasabay ko po dito sila Ate Queen tsaka si Marco. Meron po kaming girl group and boy group before, way back. Kailan tayo? 2017 kami na tayo 16 ata? 2017 po. Meron po kaming girl group na Belladonas, then sila naman po is Click 5. Magkakasabay po kami. Then halos magkakasabay lang din po kami pumasok sa Viva noong 2021. Viva Ayun Max? Po. Viva po, in general. In general, hindi ka nagpa-sexy? Nagpa-sexy po. Anong pelikula yung pinaka-sexy mo? Halos pare-pareho lang naman po. Hanggang saan kinaya mo ang pagpapasexy? For me po kasi meron po talaga kaming restrictions. Ang restriction ko po is hindi po pwedeng hawakan yung dibdib ko. Pero ano naman po. Pwedeng makita, wag lang hawakan. Opo. Okay, tapos? Buti naman po yung mga nakaka-work po namin na directors is nire-respeto naman po yung mga restrictions namin and sobrang ingat na ingat po sila sa girls. Ano reaksyon ng mga parents mo nang pasukin mo ito nang makita mo na nakahubad ka? Wala po. Wala sila reaksyon? Wala. Nagulat na lang din po sila nandun ako. Ikaw hindi ka nagulat na nagawa mo yan? Siguro medyo late reaction din po. Kasi nung time na in-offer po sa akin yun, ang nasa isip ko lang po, ay andito na to, hindi ko na po papakawalan yung opportunity. Kasi alam ko naman po na just because nandun ka sa path na sexy star ka, doesn't mean na dun ka na forever. Kasi marami naman pong artist and actors, actresses na nag-start sa ganun na ngayon sobrang gagaling umarte. Oo. Ano nga dyan? Good example, si Rosana Roses, Sylvia Sanchez. Yes po. Napakahuhusay nilang artista, pero nagpa-sexy sila. Hanggang saan yung pinakita mo? Boobs lang, puwet, o lahat? Yung sa amin po kasi, hindi po talaga pwede mag-frontal. And if pwede po, ayoko rin po. Kumbaga, harap and likod lang po. Ayun, hanggang doon lang. Opo. May boyfriend ka? Wala po. Nagkaroon ka na ng boyfriend? Opo. Okay. Bakit natatawa si Ethan? Si Ethan ba yon? Ay, hindi po. Wala pang boyfriend, girlfriend. Ate ko na po yan. Kala ko si Ethan na yon, ano? Oo. Pero marami ang nagsasabi nung pumasok ka sa isipan ko, Angelica Cervantes. Teka muna, may nabasa akong isang artikulo na parang nagalit ka, nabastos ka. Ay, hindi naman po ako nagalit. Parang, sinabi ko lang po, statement lang po siya.
Kasi hindi lang naman po ako, lalo ngayon, Women's Month, hindi lang po siya sa babae nangyayari actually. Yung araw-araw binabastos, kung ano, binabase sa work. Kami po lalo, mga Sexy Star, VMX. Kumbaga parang meron, sa tingin nila meron silang free pass para bastusin kami. Saan at paanong paraan na ang isang Angelica Cervantes ay naharas, na binastos? Saan ito tagpo? Ang harassment naman po doesn't necessarily mean na physical. Meron naman pong verbal harassment, mga ganon-ganon. Yeah, marami po sa social media. May mga may mga nagme-message ng mga to the extent na dapat yung partner mo lang yung makakapagsabi sa'yo ng gano'n na sobrang intimate. Tapos meron pang, ang nakakaano lang, medyo nakaka-disappoint lang po, yung mga profile picture nila kasama yung asawa, yung anak, na parang mas bata pa ako sa anak mo, tapos ginaganyan mo ko. Nababastusan ka? Yung mga ganun po, yung mga ganun na nababastusan ako para sa mga anak nila, para sa mga asawa nila. Kasi ang lakas mong alam pa ng asawa mo yan. Ano ginagawa mo kapag ka nakakaramdam ka na, teka muna, saglit, nababastos ako? Kapag sa mga messages po, hindi ko po talaga pinapansin. Minsan natatawa na lang ako. Parang ginagawa ko siyang pastime na, eto may asawa to, no? Parang ganun ako. Pinaglalaroan mo na lang. Parang hindi po talaga nire-replyan. Doon sa social media, walang communication, walang body contact, kumbaga. Pero in person, nangyari ba na may humipo sa'yo? Meron po. Kahit nung hindi po nila masasabi sa amin na dahil pinili namin tong path na to. Kahit kasi nung mga times po na estudyante pa lang ako, naka-uniform ako noon As in, balot na balot ako. Sa po kasi ako before, sa Lyceum, sa LPU po. Dito sa Manila. Okay. Opo. So, anong course mo dyan? Tourism po. Tourism. Long sleeves po yun, diba? Tapos yung stockings ko, as in balot na balot and all. Ganun na yung, nakamask pa ako nun. Tapos masasabi mo bang, dahil sa damit pa rin ba yun? May times po nun, gets ko po, public transportation siya. Pero, sobrang luwag po, wala masyadong tao. At tinachansingan ka. Opo, yung parang, sobrang layo nung gap. Tapos sasadyain talaga na... Ano ginawa mo? Nagulat po ako doon. Tapos ever since po nun, buti na uso po yung mga hailing apps. Hindi na po ako masyado nag-commute after nun. Kumbaga parang nagulat ako nahipuan ata ako. Parang na-shock po ako nung time na yun. Ilang taon ako, 17 years old. Pero ayun nga pong medyo nakaka-disappoint ng hindi lang po sa mga babae. Sa lahat nangyayari, all ages, kahit regardless of age, regardless sa pananamit mo, nangyayari siya. So, sa tao po talaga siya. Kung bastos ka talaga. Graduate ka ng Lyceum? Ay, hindi po. Huminto ka? Opo, hindi po kinaya. Kailangan po mag-work. Hindi ko po kayang pagsabihin yung school and work. Pero, babalikan ko po yun. Hindi naman po mawawala yung school niya. Ano naging work mo bago ka mag-artista? Ito po. Ito na yan. Yan ang dahilan. Ito yung hindi dahilan. Hindi naman po totally. Siyempre, financial po kasi. Hindi ko po kayang pagsabayan yung rehearsal, yung school. Nung time po na yun, parang ang layo ko po. Sa Manila, sa may QC po, sa may Fairview. Bakit sa sa Lyceum ay marami namang eskwelahan sa Quezon City? Nakialam daw ako bida-bida. Paladesisyon. Si Tita Molly, paladesisyon, no? Bakit? Dream school ko po kasi siya. Tsaka, nung time po na yun, LPU po ang pinaka best school for tourism. Nagkaroon ka ng boyfriend, sabi mo? Opo, nagkaroon po ako ng Nakailan boyfriend. kang boyfriend? Ang dami naman. Kabataan ko po kasi yun. Kabataan ko po kasi yun Medyo, ilan ba? Dami. Muntik? May mga muntik. Diba? Pero yung nag-i-stick. Medyo na talaga. Relationship na Isa, dalawa. Ganon. Ganon po. Ngayon, available ka? Girlfriend po meron ako. Totoo? Opo. Bakit? Tomboy ka ba? Bisexual po. Ay! Ang sarap pag-usapan nito! Ay, nako!
It's all about her talaga. Nako, grabe. Nako, maraming salamat sa iyo. Ano si ang ating kaibigan, of course, si Roldan Castro. Ang dami ko palang malalaman sa iyo. Gusto niyo bang malaman pa, Pilipinas, ang iba't ibang kwento sa buhay ng isang Angelica Cervantes? Mamaya, tutukan ninyo. All about her. Oo, all about him. Kakalkal tayo ng mga kwento. Hindi tayo makikialam. Titignan lang natin, susubaybayan natin, sisilipin natin ang buhay ng mga nakaraan ng mga kabataang kaharap natin ngayon. Okay, Marco Gomez. Yes po. Ayan. Marco, paano nag-start ang showbiz career mo? Nag-start po since sumali ako sa isang beauty pageant noong 2017 dito sa Pilipinas, which is Circle of 10. Tapos na-discover ako ng manager ko, which is si Nanelen Carillo. And then ayan, nakapasok din po ako sa boy group na Click 5, and then dire-diretso na po. Tapos nung 2021 gumawa ako ng movie na Si Love. Launching film ko sa first film ko with Direk Joel Lamangan. And then after that, naging Viva artist din po ako. Marami tayong pagkukwentuhan. Alam ba ninyo na si Marco Gomez ay isang batang ama? Alamin pa natin ang maraming kwento sa mga kabataan ngayong kaharap natin. Magbabalik tayo, commercial break muna. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa ating at syempre pa si Ethan ang una nating kausapin. Ethan bilang isang photographer. Kung babalikan mo ang nakaraan mo, ano ang gusto mong kunan sa buhay mo na gusto mong i-represent ngayon o ipakita sa mga tao? Siguro yung pagiging sporty ko. Bakit? Gusto kong balikan yung mga araw na nagbabasketball ako. Na wala akong ibang iniisip kundi mag-basketball lang. Kasi before ako pumunta sa manager ko, kay Tita Len, nag-varsity muna ako ng basketball. Saan school? Sa Las Piñas, sa MIPS po. Sa MIPS. Tapos doon ka nag-start ang career mo? Nag-start po ako sa basketball po. Doon po ako nag-start ng career ko sa basketball. Pero nag-start po ako ng career ko sa showbiz kay Tita Len Carillo. Doon ko po na kasama sila Marco Gomez, sila Sean, sila Calvin, sila Josh, Kaiser. Yes, marami po kasi sila. Click 5. Doon po ako unang pinasok ng manager namin. Yan, okay. Angelica, ano ang role mo dito sa All About Her? Ako po dito si Detective Suarez. Detective Suarez. Detective po. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na nakita mo ang sarili mo
habang binabastos o hinihipuan doon sa sitwasyon na naroon ka noon. Kung naroon ka noon bilang isang Detective Suarez, ano ang gagawin mo kay Angelica? Siguro, actually, kahit hindi ko si Detective Suarez, after ho nung incident na yon, kahit yung mga kasama ko po ang nababastos, I always stand up for them. Kumbaga parang once may nag-catcall sa kanila, hinihintuan ko talaga. So parang gusto lang talaga nila ng attention kasi once na hinintuan mo sila, biglang tatahim ka, ay sorry po. Naganon sila bigla talaga. Ikaw ba ay detective sa sariling buhay mo? I think all of us is. Kasi parang for us to be, sabihin na natin, syempre mahilig tayo, mga Pinoy, mahilig tayo mangilatis, mahilig tayo manghula. So parang for me po, parang, actually oo. Hindi, parang hindi ko siya ma-put into words. Hindi ko ma-find yung word talaga, pero sabihin na natin, everything isn't always as it seems. Parang hindi lahat ng nakikita mo, ayun na yun. Kumbaga, there's always a deeper meaning behind everything else. Okay, babalikan ko kayong dalawa. Punta muna tayo dito kay Marco. Yes po. Marco, ang role mo dito ay isang detective. Detective din, yes. Oo. Yes. Kung ikaw magkakaroon ng pagkakataon sa buhay mo na bumalik sa nakaraan mo, ano sa parts ng buhay mo ang gusto mong subaybayan, sundan, at ipakita sa tao? Ano pong what is subay? Ano? Subaybayan. Ano po ibig sabihin? Nang ibig sabihin, to watch. Anong buhay mo, anong nakaraan mo na gusto mong makita sa iyo ng mga tao? Makita sa akin? Ano ba yung magandang kwento ng buhay mo? Yun. Magandang yun. Yan, naintindihan ko yan. Yes. Siguro, ayan, na mga ginagawa ko po sa mga projects, sa mga movies. And dati kasi bago ako nag-showbiz, nag-martial arts din po ako. So, nag-compete din ako ng Muay Thai before. And nananalo ka? Naging champion na po ako. Ano feeling ng isang champion? Of course, parang na-achieve mo naging champion ka out of ilan din po kami, out of 16, 20. Kasi tournament po siya. And nakaka-proud din. Masakit sa katawan. Pero nakaka-proud of course kasi all the hard work you did during training. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Yung training and the workout. Kasi yung mismong laban, madali lang yun eh. Kasi parang 3 minutes, 3 rounds lang po yun eh. Speaking of laban, yes po. Speaking of championship, yes. Marami kang kalaban in showbiz. Maraming gustong mag-artista. Of course. Maraming gustong maging sumikat. Sa palagay mo, kung naging champion ka sa pagiging martial arts, ano ang meron ka na pwede mong ilaban sa mga kasabayan mong artista para maging champion ka at makilala in showbiz? Nako, mahirap yun kasi lalo dito sa Pilipinas, maraming talentado. Maraming talented na artist. Pero siguro, ang akin siguro is, since na pumasok ako sa isang boy group, which is sing and dance, so kaya ko rin ipakita yung dancing and singing skills. And, yan. Well, siguro, yan, sa singing and dancing and acting. At balikan na natin. Puntahan na natin ang bida sa pelikula. All About Her. Yes. Question. Yes po. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na isabuhay ang buhay, na sa pelikula ang buhay mo, saang parts ng buhay mo, Yuki, ang gusto mong maipalabas, mapanood sa big screen? Second, ang pelikula bang All About Her, nasabi nga ninyo, ay hango sa kwento ng isang beauty queen. Opo. Ginawa ba ang script na ito para sa'yo o nagkataon lang na beauty queen ka? Okay. Yung unang question po, anong Yes, of course. part ng buhay Buhay mo. ko ang gusto kong i-focus? Oh, yes. Ganun po ba? Actually, nung nanalo po ako sa Miss Supranational, kasi 10 years ko pong
10 years po ako sa pageantry. And finally, sa huli, nakuha ko na po talaga yung corona. So, parang yung part na yun, yung parang talagang highlight ng buhay ko. Yung finally, nakuha mo na yung isang dream mo na na maging representative ng country mo. So, yun po yung part na yun. And sa next question naman po. Yung next question ay, kung bibigyan ka ng pagkakataon na isa pelikula ang ilang parte ng buhay mo, anong parte yon na gusto mong isa pelikula? Yung parte naman po yun, nung lumipat po ako sa Japan, na hindi ako marunong mag-Japanese. Gusto ko pong ipakita sa mga kabataan na kahit na may struggles ka sa buhay mo, pag nag-hard work ka talaga, sa huli, makukuha mo yung mga dreams mo. Yung parang may mga part talaga sa buhay na mahirap, pero hold on lang, parang ganun. Ayan, bago tayo maubusan ng oras. Opo. Ethan, bilang James na photographer, ano Yes, yung challenges na nakuha mo, na nahirapan ka o natuwa ka sa role mo? Siguro yung challenge na nakuha ko doon, si Direk Joel Lamangan yung director. Ayun yung pinaka-challenging sa Sinigawan akin. ka ba? Naninigaw yun eh. Opo, syempre, parang normal na kasing manigaw si Direk Joel Lamangan. Sa blockings, nasigawan ako. Yun yung pinaka-challenging talaga sa akin. Pero yung sa character, siguro yung pagiging photographer. Kasi wala po akong alam sa pagiging photographer. So, inaral ko muna, humawak ng camera, like yung mga position ng camera pag kukuha ka ng photo. Yung mga ganun. Mahirap din pala maging photographer talaga. Angelica? For me po, all and all, siguro yung pagiging masyadong seryoso. Kasi parang hindi ko kaya magseryoso most of the time. And besides that po, yung location po namin is a dump site. Ano po ako, parang medyo sakitin po ako. So pagka-uwi ko, medyo nilagnat ako ng konti. Ayun. At Marco? Yes po, pinaka-challenging yan, like yung sinabi ni Ethan is maka-work si Direk Joel Lamangan. Nasigawan ka rin ba? Natalakan ka? Yes, sir. Yes. But although it's my fourth project with Direk Joel, so kinabahan pa rin. Kinakabahan pa rin. Kahit ilang beses siguro makatrabaho mo si Direk Joel, pero pero sobrang nakaka-appreciate yung work ni Direk Joel, and siyempre as a perfectionist, parang okay na sa akin na masigawan ako eh. Ibig sabihin may pakilap siya sa'yo, may pakilap siya sa movie. Diba, sa mismo movie. So, since na may background din ako na martial arts and dancing, singing, so okay na sa akin na masigawan ako. Ayan na. Take it as a challenge din. Ayan na. Yes. Yuki, ano yung experiences mo na hindi mo makakalimutan during na sinushoot nyo ang pelikulang All About Her? Ayun po, yung pinatulog ako sa dump site ng mga 30 minutes po. Na nakikita ko na lumalapit na yung mga uod sa akin. Pero hindi ako pwedeng gumalaw kasi patay na po ako dun eh. Mahirap. Opo. Mabaho. Opo. Tinis mo. Opo. Lahat nakita ko po, pero sabi ko, syempre para sa movie to, titiisin ko lahat. Ito ba yung pelikulang may pagmamalaki mo kahit magkaroon ka ng anak at ipanunood mo sa mga anak mo? Opo, 100%. Ito po yung movie na talagang may part po na talagang nakapasok po ako sa movie na yung acting ko hindi ko po iniisip. Like, naturally parang lumabas lang po yun talagang. Yuki, kung ako ay isang ordinaryong manonood, Opo. paano mo ko kukumbinsihin na panoorin itong All About Her? Anong meron dito? Bakit kailangan ko siyang bayaran o bumili ng ticket na ang mahal-mahal ng ticket ngayon? Bakit kailangan ko siyang panoorin? Kailangan nyo pong malaman kung bakit namatay si Isabela dito. Yun lang po talaga. Like, syempre nakaka-intrigue po kung bakit namatay yung isang beauty queen na sobrang colorful ng buhay niya, mukhang masaya, pero sa huli, bakit siya namatay? Anong ginawa niya? Yun na. Kailan ito mapapanood at sino-sino ang mga kasama mo? Ito pong All About Her, mapapanood niyo po from March 23 to 29 sa selected cinemas ng Sinag Maynila Film Festival, directed by Direk Joel Lamangan, screenplay by Queen Carillo. And ang makakasama ko po dito ay sina Tony Labrusca, Kelly Day, Marco Gomez, Angelica Cervantes, Ethan Rosales, Pancho Magno, and marami pa po. Ano pa ang gusto mong sabihin, Marco?
Yes, so syempre nakaka-proud din na nakapasok kami sa top 6 finalist ng Sinag Maynila, and please watch it guys, kasi lalo na 'di ba ang pageantry dito sa Pilipinas is a big deal, 'di ba, sa Pilipinas. So pag if you have time, wanna watch it with your family, with your jowa. Yun na. Diba? Okay. Please watch it. Yan. Angelica, may karagdagan ka ba bago tayo magpaalam? Pwede nyo pong malaman yung mga selected cinemas natin sa page ng 360 Media Network for updates and ano po. Saan ba yung mga cinemas natin? Gateway, Chinatown, Uptown. Ayun po. So, andun po yung mga schedules natin. Ayan. At ikaw naman, Ethan, sa palagay mo ba, siyempre is this festival, this competition to, di ba? Yes po, So may mga best competition. actor, best actress Opo, dito. meron po. Ethan, Yes po. may chance ba na maging best actor o supporting actor ka? Hindi po ako talaga yung leading man dito. Kahit hindi ka leading man, kung talagang magaling. Support. Support. Sana. Siyempre po, gusto. Siguro po. Okay. Kasi ginawa ko naman yung best ko. Like, ginawa ko kung ano yung sinabi ng director sa akin. Yun lang po. Last. Umaasa ka ba, Yuki, dahil ikaw ang bida rito, ng Best Actress Trophy? Well, pag may competition po, sino pong hindi aasa? So, as a competitive me, opo, syempre po, sana po magkaroon ng best actor, actress, kahit hindi po ako, kahit kung sino sa amin dito sa All About Her, magiging masaya po ako. Last, invite na natin sila. Yuki, ulitin natin ang imbitasyon. Paalam na tayo. So, everyone, please watch All About Her sa Sinag Maynila Film Festival from March 23 to 29 sa mga cinemas like Gateway Cinemas, Uptown, and Lucky Chinatown. At marami pa pong cinemas na mapapanood nyo ang All About Her. Yes, it is directed by Joel Lamangan, screenplay by Queen Carillo, and yes. Okay, wala na po tayong oras. Magpapaalam na po tayo. Napakabilis ng kwentuhan, napakabilis ng tsikahan. Pero tandaan po natin, ang magulang minamahal, nire-respeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. Ang magulang, wag natin saktan. Dahil sa bawat masasakit na salitang ibinibigay natin sa kanila, naghahatid sa maagang kamatayan. Ang magulang, ang kauna-unahang fan natin. Sila ang ating doktor, nurse, teacher, maid, kaya dapat minamahal sila. At sa mga kabataan naman nagdadalang tao na may problema, huwag kayo pong magpa-abort. Huwag po kayo magpalaglag. Dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos. At ang sanggol ay hindi pinaanod sa kanal, hindi isinasabit, hindi ipinamimigay, hindi ipinagbibili. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much, Yuki. Thank you so much, Tita Morley. Yuki Sunada. And thank you so much, Marco Gomez. Maraming salamat po. Thank you for having us. Angelica Cervantes. Thank you so much for having us po. At syempre pa, Ethan Rosales. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Tandaan po natin, magmahal tayo at tumulong sa mga nangangailangan. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa loob ng 86 na taon,